Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan. China pinaghahanda ang militar nila sa digmaan sa dagat, pero bago tayo magpatuloy wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Hinimok ng pinuno ng China na si Xi Jinping, ang sandatahang lakas ng China noong Huwebes, na i-coordinate ang mga paghahanda para sa mga digmaan ng militar sa dagat, protektahan ang mga karapatan at interes sa dagat ng bansa, at itaguyod ang marine economy. Sinabi ni Xi na mahalaga na bumuo ng isang cyberspace defense system at dagdagan ang kakayahang protektahan ang pambansang seguridad ng network. Sinabi niya ito matapos makipag-usap sa isang delegasyon ng People's Liberation Army at Armed Police Force sa taunang pulong ng Parlamento ng China. Idinagdag nito na ang China ay nagsama rin ng mga research at militia vessels sa isang hakbang na konektado sa mga aktibidad ng militar sa mga sibilyan. Sinabi ng China sa linggong ito na palalakasin nito ang paggasta sa depensa ng 7.2% ngayong taon, na magpapalakas sa budget ng militar na dumobol ng mahigit sa ilalim ng 11 taon ng panunungkulan ni Xi Jinping habang pinatigas ng Beijing ang paninindigan nito sa Taiwan at South China Sea. Nang pumasok si Pangulong Joe Biden sa panunungkulan, itinuro niya ang China bilang bansang maghaharap ng pinakamalaking hamon sa Estados Unidos. Inihambing ni Biden ang parehong mga bansa upang sabihin na ang Washington ay mukhang mas malakas sa yugto ng mundo kaysa sa China. Idinagdag ni Biden na itinutulak ng US ang mga hindi patas na gawi sa ekonomiya ng China at pinipigilan ang China sa pag-import ng mga sensitibong teknolohiya para sa militar nito. Gayunpaman, tiniyak ni Biden na banggitin na para sa lahat ang usapan tungkol sa shadow fighting ng US at China sa isang Cold War, ang kanyang administrasyon ay hindi maghahangad ng isang aktwal na digmaan sa China kundi ay kompetisyon lamang. I've heard many of my Republican and Democratic friends say that China is on the rise and America is falling behind. They've got it backwards. I've been saying it for over 4 years, even when I wasn't president. America's rising. We have the best economy in the world. And since I've come to office, our GDP is up, our trade deficit with China is down to the lowest point in over a decade. And we're standing up against China's unfair economic practices. We're standing up for peace and stability across the Taiwan Straits. I've revitalized our partnership and alliance in the Pacific. India, Australia, Japan, South Korea, Pacific Islands. I've made sure that the most advanced American technologies can't be used in China, not allowing to trade them there. Frankly, for all this tough talk on China, it never occurred to my predecessor to do any of that. I want competition with China, not conflict. And we're in a stronger position to win the conflict of the 21st century against China than anyone else, for that matter, than any time as well. Muling iginiit ng Department of Foreign Affairs na walang nilabag na anumang kasunduan ang Pilipinas, hinggil sa mga ikinakasan nitong rotation and resupply mission ng tropa ng militar sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ito ang binigyang diin ni DFA spokesperson Ambassador Teresita Daza, kasunod ng mga akusasyon ng China na nilabag daw ng ating bansa ang kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at China. Paglilinaw ni Daza, walang pinapasok na anumang uri ng kasunduan sa China ang Pilipinas na may kaugnayan sa soberanya ng ating bansa sa West Philippine Sea. Ang mga pahayag-aniya na ito ng China ay batay lamang daw sa mga supposed arrangements o agreements na hindi naman aniya pinasok ang Pilipinas, lalo na ang mga usapin patungkol sa pag-abandona sa sovereign rights at jurisdiksyon ng ating bansa sa exclusive economic zone ng ating bansa sa West Philippine Sea, partikular na sa bahagi ng Ayungin. Philippines has made sincere efforts to implement leaders' instructions to lessen tensions and have our foreign ministers and foreign ministries hold discussions. China, however, has made references to supposed agreements or arrangements out of these discussions. The Philippines has not entered into any agreement. I repeat, the Philippines has not entered into any agreement abandoning its sovereign rights and jurisdiction over its EEZ and continental shelf, including in the vicinity of the Ayungin Shoal. China's unlawful exercise of maritime law enforcement powers
interference with Philippine rotation and resupply missions, or any other activity that infringes upon Philippine sovereign rights and jurisdiction in the Ayungin Shoal are violations of international law, particularly the UN Convention on the Law of the Sea. We continue to call on China to cease and desist from undertaking actions that violate Philippine sovereignty, sovereign rights and jurisdiction in the West Philippine Sea, and undermine the mutual trust and confidence that should underpin bilateral relations. We thank the international community for their continued expression of support to the Philippines and the defense of the international order based on international law. The Department of Foreign Affairs of the Republic of the Philippines remains committed to pursue its mandate of protecting and upholding the Philippine legal maritime entitlements in the West Philippine Sea. Thank you for your attention. Inakusahan ng China noong ika-6 ng Marso ang Estados Unidos na ginagamit ang Pilipinas bilang isang pawn sa South China Sea, habang tumitindi ang labanan sa pagitan ng dalawang bansa sa Asia dahil sa alitan sa teritoryo sa rehiyon. Sinabi ng China na ito ay nagsagawa ng mga hakbang sa pagkontrol laban sa ilegal na panghihimasok ng mga barko ng Pilipinas sa mga tubig na inaangkin nito, at inakusahan ang isang barko ng Pilipinas na sinasadya daw na bumangga sa isang Chinese vessel. 国务院罔顾事实、颠倒黑白、无端攻击指责中方正当的合法维权行动，动辄以履行美菲共同防御条约来威胁中方，为菲律宾的侵权挑衅行径站台背书、撑腰打气，中方坚决反对。被菲律宾及个别国家奉为圭臬的南海仲裁案所谓裁决，严重违反包括联合国海洋法公约在内的国际法，完全是非法的。无效的。仁爱礁问题是中国和菲律宾之间的双边问题，包括美国在内的任何第三方不应借机挑拨，更不应插手介入。中方维护自身合法权利的决心意志坚定不移，菲方侵权挑衅的图谋不会得逞。中方奉劝美方不要将菲律宾作为棋子搅乱南海地区局势。菲方也不要任由美国摆布，历史教训表明，棋子最终只会成为弃子。Inaangkin ng China ang halos buong South China Sea, isinasantabi ang mga international law at isang international na desisyon ng arbitration, hinikayat ni Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., ang China na magpakatotoo at maging kapanipaniwala naman sa mga propaganda at claims nito sa West Philippine Sea. Ito ang inihayag ng Secretary of National Defense kasabay ng mariing pagkondena sa mga pinakahuling insidente ng pagiging agresibo ng China sa mga barko ng Pilipinas, na naglagay naman sa panganib sa buhay ng tropa ng militar. Ayon kay Secretary Teodoro, ang mga propaganda na ito ng China ay pawang mga pagtatangka lamang na i-justify ang ilegal na naging aksyon ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia vessels sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng kanilang sinasabing indisputable claim sa naturang karagatan. Kaugnay nito ay ipinunto rin ni Secretary Teodoro ang maraming bansa na nagpahayag din ng mariing pagkondena sa mga agresibong aksyon ng China sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, abangan lamang ang aking mga bagong video. Para naman sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.